Hawak ko ang pluma. Ramdam ko ang lamig ng pilak nito sa pagitan ng aking mga daliri. Isang matalim na kaibahan sa malapot na init ng hanging dala ng bagyo sa labas ng mansyon ng mga Rosales. Ang dilim sa paligid ko ay hindi perpekto. Ito ay tila isang makapal at kulay abong-belo na dulot ng chemical na pumatay sa aking mga paningin. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, ang aking pandinig ay naging kasing talim ng isang scalpel. Sign it, Clara. Mas mabuti pang mamatay ang bata sa sinapupunan mo kaysa lumaking may dugo ng isang taksil. Ang boses ni Don Luciano ay parang hagupit ng latigo. Walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya noong kami ay ikinasal. Don't be so hard on her, kuya, pagmamakaawa ni Isabel. Ngunit naririnig ko ang aliw sa kanyang tono. Ang kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas habang humahawak siya sa braso ng kanyang kuya. Ate, pirmahan mo na. This is for your own good. Para hindi ka na lalong mapahiya sa buong Manila. We will give you enough money para mabuhay ka sa kung saan man. Money? After she dragged our family name in the mud of Tondo? Ito naman ang matigas na boses ni Doña Catalina. Narinig ko ang pagtama ng kanyang tungkod sa sahig. Isang tunog na nagpapakaba sa lumang Clara, ngunit hindi sa akin. You should be grateful, Clara. Pinapaalis ka lang namin. Kung sa ibang pamilya ito, baka nasa ilalim ka na ng semento. Huminga ako ng malalim. Sa loob ng aking isipan, ang kamalayan ko bilang si Dr. Florencia Villarreal, isang surgeon mula sa taong 2024, ay unti-unting kumakapit sa bawat nerve ng mahinang katawang ito. Sinuri ko ang aking nararamdaman. Ang pananakit ng aking mga mata ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na doses ng methanol na unti-unting inihahalo sa aking bitamina. Isang medikal na sabotahe. At ang sanggol sa aking sinapupunan? Ramdam ko ang malakas na tibok ng kanyang puso. Buhay siya. At siya ang magiging mitsa ng aking paghihigante. Nasaan ang papel? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi nang hinig. Wala ang hikbi na inaasahan nila. Ito ay malamig, patag, at pormal. Ang boses na ginagamit ko bago ko buksan ang dibdib ng isang pasyente. Naramdaman ko ang pagkabigla sa katahimikan ng silid. Inilagay ni Luciano ang aking kamay sa ibabaw ng dokumento. Jan, pirmahan mo na at lumayas ka na sa pamamahay ko. Iginuhit ko ang aking pirma nang walang pag-aalinlangan. Hindi ang pirma ng marupok na si Clara, kundi isang mabilis at matalas na stroke na tila humihiwa sa aking nakaraan. Binitiwan ko ang pluma at narinig ang paggulong nito sa lamesa hanggang sa mahulog ito sa sahig. Tapos na, sabi ko. Tumayo ako ng tuwid. Kahit naramdam ko ang bigat ng aking tiyan at ang pag-ikot ng paligid. Luciano, tandaan mo ang gabing ito. Ang gabing itinapon mo ang tanging bagay na tunay sa buhay mo. You have no right to talk to him like that! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay naging matinis sa galit dahil hindi niya nakita ang aking pagluha. Hayaan mo siya, Isabel. Pagtatapos ni Luciano, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Guard, ilabas ng babaeng yan. Dalhin siya sa kanto ng kalsada. Huwag niyo siyang bibigyan ng kahit anong gamit mula rito. Sa gitna ng hagupit ng baha at hangin sa labas, itinulak ako ng mga tauhan ni Luciano palabas ng tarangkahan. Ang putik ay dumikit sa aking mamahaling bestido at ang lamig ng ulan ay tumagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit sa ilalim ng aking palad, naramdaman ko ang matigas na hugis ng isang bagay na nakatago sa aking suot na korset. Ang ruby ring ng mga Villarreal na itinago ni Clara bago pa siya mabulag. Isang kayamanan na sapat para simulan ang aking digmaan. Hindi ako lumingon. Sa gitna ng baha, habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa aking abong paningin, itinaas ko ang aking mukha sa langit. Ang ulan ay hindi parusa. Ito ay paglilinis. Narinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa aking harapan.
Hindi ito ang sasakyan ng mga Rosales. Ang tunog ng makina nito ay luma ngunit matatag. Bumukas ang pinto at naramdaman ko ang isang mainit na presensya na tumayo sa aking harap, sapat para harangan ang malakas na hangin. Clara? Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Ang boses na yun, malambot, puno ng malasakit, ngunit may itinatagong panganib sa likod ng bawat salita. Si Father Esteban. Ang lalaking sa aking alaala ay siyang magiging huling pako sa aking kabaong o ang siyang magiging susi sa aking pagbangon. Ngumiti ako, isang tipid at misteryosong ngiti na hindi niya nakikita sa likod ng aking mga mata. Dalhin mo ako sa tondo, Father. Doon tayo magsisimula. Ang amoy ng nabubulok na basura at maalat na hangin mula sa dagat ang sumalubong sa akin pagbaba ng sasakyan. Hindi ko kailangang makakita ng malinaw para malaman na wala na ako sa Forbes Park. Ang maranyang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng ingay ng mga patak ng ulan sa mga kinakalawang na yero at ang malayo, ngunit walang tigil na tahol ng mga asong gala. Ito ang tondo. Ang lugar na ayon sa mga Rosales ay karapat-dapat para sa isang taksil na tulad ko. Dito muna ang pansamantala mong tirahan, Clara. Boses ni Father Esteban habang inaalalayan niya ako sa isang madulas at maputik na eskinita. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay. Pasensya ka na. Ito lang ang mahanap ko sa ganitong kaigsing panahon. Huwag kang mag-alala, Father. Ang kailangan ko lang ay bubong, hindi palasyo. Sagot ko. Ang boses ko ay nananatiling matatag kahit na ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa aking balanse dahil sa bigat ng aking tiyan. Tumigil kami sa harap ng isang pinto na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Narinig ko ang pag-alingaw-gaw ng isang boses na kasing gasgas ng liha. Aba, tignan mo nga naman! Ang prinsesa ng mga Rosales nagbalik sa putikan! Si Aling Marta. Sa aking alaala, siya ang babaeng ang dila ay mas nakakalason kaysa sa kahit anong chemical sa laboratorio. Siya ang nagsisilbing radyo ng komunidad, ang tagapagkalat ng mga kwentong kayang sumira ng dangal ng kahit sino. Marta, parang awa mo na. Buntis ang tao at pagod. Pagtatanggol ni Father Esteban. Buntis? O baka naman bungayan ng pakikipaglandian niya sa kung sino-sino kaya siya pinalayas? Tumawa si Marta, isang tunog na puno ng pangungutya. Sayang ang ganda mo, Clara. Mabulag-bulag ka pa, malandi ka rin pala. Tumigil ako sa paglalakad. Kahit malabo ang aking paningin, itinuon ko ang aking mukha sa direksyon ng kanyang boses. Nararamdaman ko ang kaba ni Father Esteban, ngunit sa loob ko, ang lamig ng isang surgeon ang namamayani. Aling Marta, mahinahon kong simula. Sa halip na gastusin mo ang laway mo sa akin, baka gusto mong ipatingin ang pamamaga sa iyong kanang paa. Ang paraan ng paghinga mo ay nagpapahiwatig na may problema ang iyong puso. Kung hindi ka titigil sa pagsigaw, baka ma-stroke ka bago pa matapos ang bagyong ito. Natahimik ang paligid. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Marta. Tila, hindi na inaasahan na ang bulag at kawawang si Clara ay sasagot ng may ganitong autoridad. Anong pinagsasabi mo? Nauutal niyang tanong. Hindi ko siya sinagot. Pumasok ako sa loob ng maliit na dampa sa tulong ni Father Esteban. Ang loob ay amoy lumang kahoy at alikabok, ngunit sapat na ito. Nang umalis ang pare para kumuha ng makakain, naiwan akong mag-isa sa dilim. Ngunit hindi ito tumagal. Isang mahinang tunog ng ubo mula sa kabilang dingding ang kumuha ng aking atensyon. Hindi ito ordinaryong ubo. Ito ay tuyo. May kasamang huni na tila isang hapon na hayop. Isang malinaw na sintomas ng croup sa isang bata. Bilang isang doktor, ang aking utak ay otomatikong gumawa ng diagnosis. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagmamadali. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito sa bahay ni Aling Marta? Ako si Clara. Tugon ko nang hindi gumagalaw. At ang anak mo, kung hindi siya mabibigyan ng lunas sa loob ng 1 oras, ay titigil sa paghinga. Narinig ko ang pagkabigla sa kanyang boses. Paano mangalaman? Sino ka ba talaga? Isang taong mas marami pang alam kaysa sa nakikita mo. Sabi ko habang pilit na tumatayo. Dalhin mo rito ang bata, na yun din. Sa gabing iyon, sa gitna ng maruming dampa, ginamit ko ang aking pandinig at ang aking mga kamay na sinanay sa libu-libong operasyon. Gamit ang mainit na tubig, asin, at isang partikular na paraan ng pagmasahe sa likod na itinuro ko sa lalaki. Unti-unting lumuwag ang paghinga ng bata. Ang lalaki, na nakilala ko bilang si Berto, ang kinatatakutang leader ng mga kargador sa pantalan, ay nakatingin sa akin ng may halong takot at paghanga. Salamat. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Clara, bulong ni Berto. Huwag mo akong pasalamatan, Berto, sabi ko habang pinupunasan ang pawis sa aking noo. Tandaan mo lang ang gabing ito. Dahil darating ang araw na hihilingin ko ang iyong katapatan. Nang lumabas si Berto, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa labas ng bintana. Isang mabigat na titig na tumatagos sa aking likuran. Hindi ito si Father Esteban. Ang taong ito ay tahimik, parang isang aninong naghihintay ng tamang pagkakataon. Kinabukasan, isang liham ang iniwan sa ilalim ng aking pinto. Kahit malabo ang aking paningin, ang selyo sa sobre ay pamilyar, ang logo ng Rosales Shipping Lines. Ngunit sa loob ng sobre, walang pera. Meron lamang isang maliit na piraso ng tela na may bahid ng dugo. Ang dugo ng aking ama na akala ng lahat ay namatay sa aksidente. Ang amoy ng insenso ay laging nagpapaalala sa akin ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng maliit na kapilya ni Father Esteban, tila may halong lason ang bawat langhap ko. Ang bango nito ay masyadong matapang. Tila may pilit na itinatagong amoy ng pagkabulok sa ilalim ng mga bulaklak sa altar. Naupo ako sa loob ng madilim na kumpisalan. Ang kahoy na dingding sa pagitan namin ay tila isang hadlang na puno ng mga lihim. Clara, anak, kumusta ang iyong pananatili sa tondo? Ang boses ni Father Esteban ay malambot, punong-puno ng peking malasakit. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa simbahan. Ako lang ang tumanggap sa iyo nang talikuran ka ng lahat. Alam ko, Father, tugon ko. Pinanatili ko ang aking boses na mahina at tila mahiyaing si Clara. Wala akong ibang matatakbuhan, kundi ang inyong mga kamay. Mabuti kung gayon. Alam mo, sa bawat sakripisyo ay may gantimpala. May mga dokumentong kailangan ang iyong pamilya. Mga papel na tanging ikaw lang ang nakakaalam kung nasaan. Kung tutulungan mo ako, baka maibalik kita sa iyong asawa. Naramdaman ko ang isang malamig na ngiti sa aking mga labi sa loob ng dilim. Ang testamento na tinutukoy niya. Bilang isang surgeon, ang pandinig ko ay sinanay na makinig sa pinakamaliit na pagbabago sa tibok ng puso at daloy ng hangin. Habang nagsasalita siya, naririnig ko ang mga micro-tremors sa kanyang vocal cords. Ang banayad na panghinginig na nangyayari lamang kapag ang isang tao ay nagsisinungaling o may matinding itinatagong takot. Hindi ko alam kung nasaan ang mga papel na iyon, Father. Sabi ko, sadyang binagala ng aking pananalita. Ngunit naalala ko ang huling sinabi ng aking ama bago siya mamatay. Narinig ko ang mabilis na paggalaw niya sa kabilang panig ng kumpisalan. Ang tunog ng kanyang paghinga ay bumilis. Anong sinabi niya, Clara? Sabihin mo sa akin, para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. Lumabas ako ng kumpisalan at hiniling na makuha ang kanyang basbas. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin para sa isang mano. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Sa halip na itama ang aking noo sa kanyang likod palad, hinawakan ko ang kanyang pulso gamit ang aking daliri. Tila ba naghahanap ng suporta dahil sa aking kabulagan? Sa loob ng ilang segundo, nakuha ko ang impormasyong kailangan ko. Ang kanyang radial pulse ay malakas, mabilis. Ngunit may kakaibang arrhythmia,
isang senyales ng talamak na tensyon. At ang pinakaimportante, naramdaman ng aking balat ang matigas na ukit ng kanyang singsing. Isang ukit na hindi krus, kundi ang tila isang leon na nakatayo. Ang simbolo ng pamilya Rosales. Ang kamay niyo ay nanginginig, Father. May sakit ba kayo? Tanong ko sa isang inosenteng tono. Mabilis niyang binuwi ang kanyang kamay. Wala ito, Clara. Marami lang akong iniisip para sa parokya. Sige na, bumalik ka na sa iyong dampa at magpahinga. Nagkunwari akong lumalakad palabas. Ngunit sa halip na tuluyang umalis, nagtago ako sa likod ng isang malaking haliging bato malapit sa sakristya. Ang katahimikan ng simbahan ay nabasag ng tunog na isang umiikot na dial ng lumang telepono. Hello, Mateo! Ang boses ni Father Esteban ay wala na ang banal na tuno. Ito ay naging matalas at malupit. Hindi pa rin nagsasalita ang babae. Mukhang mas matigas ang ulo niya kaysa sa inaasahan natin. Huwag niyo na siyang hayaang umabot sa panganganak. Tapusin na ang babaeng yan bago pa siya maging mas malaking problema. Iligpit siya at siguraduhing mukhang aksidente ang lahat. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na tila kumukulo sa aking mga ugat. Ang taong ito, na nagtatago sa likod ng banal na sutana, ay ang mismong naguutos ng aking kamatayan. Dahan-dahan akong lumabas ng simbahan, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang amoy ng insenso na dala ng hangin ay tila naging amoy ng dugo. Ngunit sa halip na tumakbo, ang aking isipan ay nagsimulang mag-dissect ng isang bagong plano. Kung gusto nila ng aksidente, ibibigay ko sa kanila ang isang trahedyang hindi nila makakalimutan. Habang naglalakad ako sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman ko ang isang matalim na presensya sa aking likuran. Hindi lang isa, 2 pares ng mabibigat na hakbang ang sumusunod sa akin sa gitna ng masukal na eskinita. Ang 2 pares ng mga hakbang sa aking likuran ay tila isang nakalulunod na kumpas ng kamatayan. Hindi sila nagmamadali. Tila ba nasisiyahan silang panuurin ang isang bulag na babaeng nangangapa sa gitna ng maputik na eskinita. Ngunit ang hindi nila alam, bawat pagtapak ko ay isang kalkuladong hakbang. Sa loob ng aking isipan, iginuhit ko ang mapa ng tundo, ang mga liko, ang mga tambak ng bakal, at ang mga kanal na puno ng burak. Nang maramdaman ko ang pag-angat ng kanilang bilis, bigla akong tumigil at lumingon. Alam kong nariyan kayo, sabi ko nang may boses na kasing tigas ng asero. Sabihin niyo kay Mateo, kung gusto niya akong patayin, dapat ay siya mismo ang pumunta rito. Huwag siyang magpadala ng mga asong, marunong lang tumahol sa dilim. Isang maikli at tuyong tawa ang sumagot sa akin. Narinig ko ang paghugot ng isang patalim mula sa kaluban nito. Ang tunog ng bakal na humahapi sa hangin. Masyado kang matapang para sa isang babaeng hindi man lang makita ang dulo ng sarili niyang ilong, Clara, sabi ng isa sa kanila. Sa isang iglap, nang sumugod ang unang lalaki, hindi ako umatras. Ginamit ko ang aking pandinig para tantiyahin ang distansya. Sa tamang pagkakataon, iniwas ko ang aking katawan at itinama ang aking siko sa kanyang brachial plexus, isang kumpol ng mga nerves sa balikat na alam kong magpaparalisa sa kanyang bisig. Isang impit na ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang lalamunan, habang bumibitaw ang kanyang hawak na kutsilyo sa putikan. Anong ginawa mo? Sigaw ng pangalawa. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis akong pumasok sa loob ng dampa ni Berto na nasa gilid lamang. Ang mga kargador ni Berto na kanina pa naghihintay sa aking hudyat ay mabilis na humarang sa pinto. Narinig ko ang kalabog ng mga katawang bumabagsak at ang mabilis na pagtakas ng 2 tauhan ni Mateo. Ligtas ako sa ngayon, ngunit alam kong hindi sapat ang pandinig lamang. Kailangan kong makakita. Bumalik ako sa aking sariling dampa at hinarap ang pinakamalaking hamon ng aking buhay. Bilang si Dr. Florencia, alam ko ang dahilan ng aking pagkabulag.
Ang methanol na unti-unting inilalagay sa aking bitamina ay nagdulot ng matinding optic disc edema o pamamaga ng ugat sa mata. Sa taong 2024, madali itong gamutin. Sa 1983, sa loob ng isang maruming dampa, ito ay isang himala. Kumuha ako ng isang karayom na matagal kong ibinabad sa kumukulong tubig at sa matapang na alak na dala ni Berto. Gamit ang isang maliit na salamin na tanging anino lang ang nakikita ko, nagsimula ako. Ang sakit ay tila isang nagniningas na uling na itinutusok sa aking bungo. Ramdam ko ang bawat hibla ng aking laman na tumutol, ang bawat ugat na gustong sumuko. Ngunit hindi ako huminto. Kinailangan kong alisin ang presyon sa aking mga ugat sa mata gamit ang isang mapanganib na micropuncture na tanging isang bihasang surgeon lang ang makakagawa. Nang walang sapat na kagamitan, isang mainit na likido ang dumaloy sa aking pisingi. Isang halo ng dugo at tubig. Sa gitna ng matinding hapdi, pilit kong idinilat ang aking mga mata. Sa simula, wala kundi puti. Pagkatapos ay unti-unting lumabas ang mga anino. Ang baluktot na poste ng bahay, ang butas-butas na bubong, at ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng dingding. Hindi pa ito perpekto. Tila, nakatingin ako sa ilalim ng malabong tubig. Ngunit nakakakita na ako. Ang mga kulay ay muling nagbalik sa aking mundo. Nabalik ang aking atensyon nang marinig ko ang marahang paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Mabilis kong ibinalot ang isang maduming tela sa aking mga mata, upang magmukhang bulag pa rin. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Amoy mamahaling tabako at pabango, isang amoy na sumasagisag sa kapangyarihang ninakaw niya sa pamilya Rosales. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng marahas ang aking baba, pilit na inihaharap ang aking bulag na mukha sa kanya. "Clara, sayang ang ganda mo," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng malisya. "Gusto ko sanang hayaan kang mabuhay. Pero masyado kang maraming alam tungkol sa testamento. Sabihin mo na sa akin kung nasaan ito, at baka bigyan pa kita ng pagkakataong makita ang anak mo bago siya mamatay." Nanigas ang aking puso. Ngunit sa likod ng tela na nakatakip sa aking mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nakita ko ang isang maliit na asul na notebook na nakalitaw sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang notebook na may selyo ng ospital kung saan ako dinala noong ako ay mabulag. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi lang sila nagnanakaw ng yaman. Ginagamit nila ang mga pasyente sa ospital para sa isang ilegal na eksperimento sa droga, at ang aking ama ang nakadiskubre nito bago siya pinatahimik. "Mateo," sabi ko ng may mahinang boses, nagkukunwaring natatakot. "Nasa ilalim ng sahig ng kapilya ang hinahanap mo. Doon ito itinago ni Papa." Bumiti si Mateo ng mapanukso. Matalinong bata. Binitawan niya ako at tumalikod. Ngunit bago siya lumabas, kinuha niya ang isang lighter at itinapon ito sa tumpok ng mga tuyong kahoy sa sulok ng aking dampa. "Paalam, Clara. Sana ay mas mabilis kang gumapang kaysa sa apoy." Ang huli niyang sinabi bago niya isara ang pinto mula sa labas. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Dinidilaan ang mga dingding ng aking maliit na tirahan. Ngunit sa halip na sumigaw, tumayo ako ng tuwid at tinanggal ang tela sa aking mga mata. Sa gitna ng nagniningas na pula at kahel, ang aking paningin ay naging kasing linaw ng kristal. Ang init ng apoy ay nanatili sa aking balat. Isang paalala na ang kamatayan ay isang hakbang lamang ang layo. Ngunit ang lamig ng ulan sa labas ay mas mabilis na nagpababa ng aking temperatura. Nakatayo ako sa gilid ng nasunog kong dampa. Ang mga abo ay humahalo sa putik sa aking paanan. Hindi ako umiyak habang pinapanood ang pagkaubos ng aking mga huling kagamitan. Sa halip,
Hinigpitan ko ang hawak sa ruby ring na nakatago sa aking palad. Ang bawat abon na nililipad ng hangin ay tila mga bahagi ng lumang Clara na tuluyan ng naglaho. Isang maranyang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa eskinita. Ang makintab nitong pintura ay tila isang insulto sa paligid na puno ng dumi at kahirapan. Huminto ito sa tapat ko at bumukas ang pinto. Lumabas si Don Luciano Rosales, suot ang isang mamahaling Amerikana na tila walang kinalaman sa bagyong nangyayari. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Panghihinayang. "Clara," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa gitna ng ingay ng ulan. Lumapit siya sa akin. Pilit na iniiwasan ang malalalim na lubak na puno ng maruming tubig. Nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko, halos mamatay ka na. Nanatili akong nakatitig sa kawalan. Pinapatingkad ang aking pagganap bilang isang bulag na babae. Sino yan? Ang amoy ng iyong pabango ay amoy ng isang taong nagnakaw ng aking buhay. Huminto si Luciano, tila nasaktan sa aking mga salita. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. "Nandito ako para tulungan ka. May sapat na pera rito para makahanap ka ng maayos na matitirhan at para sa panganganak mo." Hindi ko kayang makita kang ganito, Clara. Isang maikli at tuyong tawa ang lumabas sa aking mga labi. "Pera, Luciano? Pagkatapos mong itapon ang iyong asawa sa gitna ng bagyo nang walang kahit anong proteksyon, akala mo ba ay mabibili ng mga papel na yan ang danggal na kinuha mo sa akin?" "Clara, please, be reasonable," sabi niya, pilit na hinahawakan ang aking kamay. "Hindi mo kaya ang buhay rito. Tignan mo ang sarili mo, puno ka ng uling at putik." Bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Berto at ang 3 pang kargador. Ang kanilang mga katawan na sinanay sa mabibigat na trabaho ay tila mga pader na gawa sa bato sa harap ng Don. Naramdaman ko ang tensyon sa paligid. Ang mga tao sa tondo na dati ay nanonood lang ay unti-unti nang lumalapit. Ang kanilang mga titig ay puno ng galit sa taong nanakit sa kanilang doktora. "Hindi ka kailangan dito, Don Luciano," boses ni Berto, malalim at puno ng banta. "Ang perang yan, itago mo sa bulsa mo. Baka magamit mo yan pambili ng kabaong mo pagdating ng araw." Napaatras si Luciano. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Tumingin siya sa akin, tila hindi makapaniwala na ang mahinang babaeng iniwan niya ay protektado na ngayon ng mga taong kinatatakutan niya. "Luciano, listen to me carefully," sabi ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang surgical knife. "Ang iyong pagpunta rito ay hindi dahil sa awa. Ito ay dahil sa konsensya mong hindi ka pinapatulog. Pero huli na ang lahat. Ang bawat sentimo mo ay may bahid ng kasinungalingan ni na Isabel at Mateo. Kung gusto mong tumulong, umalis ka rito at wag na wag mo nang pakikialaman ang buhay ko. Dahil sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong ikaw naman ang mawawalan ng lahat." Sa gitna ng aming pagtatalo, isang maliit na bata ang tumakbo patawid sa eskinita. Hinahabol ang isang lumang gulong. Biglang nanigas si Luciano. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa muka ng bata. Isang batang may kakaibang marka sa leeg, katulad ng markang nakita ko sa mga record ng eksperimento ni Mateo. Ang kanyang panga ay nanginig at tila nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. "Luciano, anong problema?" tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Ang kanyang takot ay ang aking armas. Hindi siya nakasagot. Susubukan niya sanang magsalita ng isang matalim na tunog ng pagputok ang humiwa sa hangin, nagmula sa direksyon ng mga madidilim na bodega sa dulo ng kalsada. Isang bala ang tumama sa salamin ng sasakyan ni Luciano, na nagdulot ng pagkakabasag nito sa libu-libong piraso ng kristal. Nagkagulo ang mga tao. Narinig ko ang mga sigaw at ang mabilis na pagtakbo ng mga kargador upang protektahan ang mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang marahas na paghila sa akin ni Luciano patungo sa loob ng kanyang sasakyan.
"Sakay, Clara! Papatayin tayo!" sigaw niya. Ngunit sa halip na sumunod, tinulak ko siya palayo ng buong lakas. "Hindi ako sasama sa iyo, Luciano. Mas ligtas ako sa gitna ng mga bala kaysa sa tabi mo." Bago pa siya makakilos, isa pang pagputok ang umalingaw-ngaw. At sa pagkakataong ito, narinig ko ang isang ungol ng sakit na hindi nagmula sa mga tao sa paligid, kundi sa mismong tabi ko. Ang malapot na dugo ay nagsimulang dumaloy sa kalsada, humahalo sa baha at dumi ng tondo. Hindi si Luciano ang tinamaan. Ang driver ni Luciano, isang lalaking tapat na naglilingkod sa kanila sa loob ng maraming taon, ay nakasubsob na yon sa manibela. Ang kanyang buhay ay unti-unting kumakawala sa bawat segundo. "Clara! Pumasok ka na sa loob!" sigaw ni Berto habang hinihila ako sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng bigas. Sa gitna ng sigawan at takbuhan, ang aking isipan ay nanatiling malamig at kalkulado. Hindi ito ang oras para matakot. Bilang isang surgeon, ang dugo ay hindi nagpapakaba sa akin. Ito ay isang tawag ng tungkulin. Habang ang lahat ay nagtatago, mabilis akong gumapang patungo sa sasakyan. "Anong ginagawa mo? Babarilin ka nila?" ungol ni Luciano. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel habang nakadapa sa sahig ng sasakyan. "Tumahimik ka, Luciano, kung gusto mo pang mabuhay ang tao mo," asik ko sa kanya. Ang aking kamay ay mabilis na humawak sa leeg ng driver upang hanapin ang kanyang carotid pulse. Mahina, ngunit naroon pa. Ang bala ay tumama sa kanyang subclavian artery. Kailangan kong itigil ang pagdurugo o mamamatay siya sa loob ng 5 minuto. Gamit ang panyong, kinuha ko sa bulsa ni Luciano at isang piraso ng matibay na alambre na napulot ko sa sahig. Gumawa ako ng isang improvised tourniquet. Ang bawat galaw ko ay mabilis, tumpak, at walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Luciano habang pinapanood niya ang bulag niyang asawa na gumagawa ng isang medical na milagro sa gitna ng digmaan. Nang tumigil ang barilan at mabilis na humarurot palayo ang sasakyan ng mga salarin, tumayo ako at pinunasan ang dugo sa aking mga braso. "Berto, dalhin niyo siya sa klinika ni Dr. Reyes sa kabilang kanto. Sabihin mo, si Clara ang nag-ipit ng ugat. Huwag niyang tatanggalin ang benda hanggat hindi nasa loob ng operating room." Habang abala ang lahat, isang malamig na hangin ang nagdala ng amoy ng gasolina. Hindi ito nagmula sa nasirang sasakyan. Sa malayo, nakita ko ang anino ni Mateo na nakatayo sa tuktok ng isang gusali, nakatingin sa akin bago siya tuluyang maglaho sa dilim. Samantala, sa loob ng malamig at marangyang mansyon ng mga Rosales, ibang uri ng digmaan ang nagaganap. Si Isabel ay nakaluhod sa paanan ni Doña Catalina. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha, habang hawak ang isang rosaryo. "Mama, natatakot po ako," hikpi ni Isabel. Ang kanyang boses ay parang isang batang nangangailangan ng proteksyon. Nabalitaan ko na gumagamit si Clara ng itim na mika sa tondo para saktan si Kuya Luciano. Sabi ng mga tao, kinukulam niya ang sinumang lumapit sa kanya. Kailangan nating iligtas ang dangal ng pamilya bago pa tayo tuluyang madamay sa kamalasan niya. Ang babaeng yan ay isang kanser sa ating pamilya. Galit na sagot ni Doña Catalina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. "Kung kailangang sunugin ang buong tondo para lang mawala siya, gagawin ko." Mumiti si Isabel sa ilalim ng kanyang mga palad. "Huwag po kayong mag-alala, Mama. Nakausap po na ang mga kaibigan natin sa radyo at diaryo. Bukas na bukas, malalaman ng buong bansa na si Clara ay isang baliw na babaeng nagtatangkang pumatay sa sarili niyang asawa. At tungkol sa tondo, may mga tao na akong inutusan para linisin ang lugar na yon." Bumalik ang eksena sa dampa ni Florencia. Gabi na at ang katahimikan ng tondo ay tila isang babala. Nakaupo ako sa sahig. Hinihimas ang aking tiyan habang binabantayan ang bawat tunog sa labas. Bigla, ang aking ilong ay nakalanghap ng isang pamilyar, ngunit nakakatakot na amoy.
amoy ng tuyong damo, basahan na binabad sa kerosene, at ang mahinang lagitik ng apoy na unti-unting kumakain sa ilalim ng aking dingding. Hindi lang sila basta pumatay. Gusto nilang burahin ang bawat bakas ng aking pag-iral. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng dampa, makapal at maitim, tila isang lason na gustong pumatay sa aking sanggol bago pa man ito makakita ng liwanag. Sinubukan kong tumayo, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit mula sa aking balakang patungo sa aking puson. Ang aking paningin ay nagbilim sa sakit at ang aking kamay ay napakapit sa aking tiyan, ang sanggol. Hindi pa ito ang oras, ngunit ang stress at ang usok ay nagtulak sa aking katawan sa limitasyon nito. Sa gitna ng naglalagablab na dampa, habang ang mga pader ay nagsisimulang gumuho, naramdaman ko ang pagputok ng aking panubigan. Ang baga ng apoy ay tila mga mata ng dyablo na nakatitig sa akin mula sa bawat sulok ng dampa. Ang usok ay hindi na lamang amoy. Ito ay naging isang pisikal na bigat na sumasakal sa aking lalamunan, pilit na nagnanahaw ng hangin sa aking mga baga. Ngunit ang mas matinding kalaban ay ang aking sariling katawan. Ang bawat pintig ng aking puson ay tila isang paghiwa ng scalpel ng walang anesthesia. Isang malupit na paalala na ang aking sanggol ay pilit ng kumakawala sa gitna ng impyernong ito. Hindi ngayon, bulong ko. Ang aking tinig ay paos at basag. Hindi ka mamamatay rito. Hindi tayo mamamatay rito. Bilang isang doktor, alam ko ang panganib. Ang premature labor sa gitna ng carbon monoxide poisoning ay isang hatol ng kamatayan. Ngunit ang aking surgeon instinct ay mas malakas kaysa sa takot. Gumapang ako patungo sa isang sulok kung saan ang sahig ay gawa sa semento, malayo sa mga nagniningas na dingding. Gamit ang isang matalas na piraso ng lata mula sa isang basyong lata ng gatas, hinati ko ang aking laylayan upang gawing benda. Ang aking mga kamay, kahit nanginginig sa sakit, ay nanatiling tumpak sa bawat galaw. Sa loob ng 30 minuto na tila, isang kawalang hanggan, ang aking mundo ay naging isang siklo ng matinding sakit at malamig na lohika. Pinilit kong kontrolin ang aking paghinga. Binibilang ang bawat contraction na tila, binabantayan ko ang isang monitor sa operating room. Nang sa wakas, ay narinig ko ang isang mahina at paos na iyak. Isang iyak na mas malakas pa sa lagitik ng apoy. Naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng kahit anong parangal sa medisina. Isang lalaking sanggol. Maliit, kulubot, at puno ng buhay. Mabilis ko siyang ibinalot sa natitirang malinis na bahagi ng aking damit. Ngunit bago ko pa man siya mayakap ng mahigpit, ang pinto ng dampa ay bumagsak sa isang malakas na sipa. Pumasok ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng panyo. Hindi sila bumbero. Ang amoy ng kanilang mga damit ay amoy ng alak at baril. Ang isa sa kanila ay si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa akin at sa sanggol. Ang tibay mo talaga, Clara, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa aking balat. Kahit ang apoy, hindi ka mapatay. Pero sa pagkakataong ito, wala ka ng takas. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang aking katawan ay bumigay. Ang huling nakita ko ay ang pag-agaw ni Mateo sa aking anak. Ang iyak ng sanggol ay unti-unting lumayo habang ako ay iniwan sa gitna ng mga abo. Huwag kang mag-alala, Clara. Huling narinig kong sabi ng isa pang lalaki. Ang boses ay puno ng peking awa. Patay na ang bata. Namatay siya sa usok. Yan ang ibabalita namin sa asawa mo. Nagdilim ang lahat. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, ang langit ay kulay abona. Wala na ang dampa. Wala na ang apoy. Nakahiga ako sa malamig na lupa. Napapalibutan ng mga abo at ang mga labi ng aking buhay sa tondo. Lumapit sa akin si Berto. Ang kanyang muka ay puno ng uling at lungkot. Clara,
Ang bata. Balita nila ay hindi nakaabot. Bulong ni Berto. Hindi makatingin sa aking mga mata. Tumayo ako. Ang sakit sa aking katawan ay naging isang manhid na pakiramdam, pinalitan ng isang malamig at matigas na layunin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Pinunasan ko ang dugo sa aking mga binti at tumingin kay Berto. Berto, nasaan ang tape recorder na ibinigay ko sa iyo noong isang linggo? Tanong ko. Inabot sa akin ni Berto ang isang maliit na kagamitan. Maalikabok, ngunit buo pa. Pinindot ko ang play button. Ang boses ni Mateo, habang inuutos ang pagsunog sa dampa at ang pagkuha sa bata, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng mga labi ng tondo. Akala nila ay napatay nila ang aking anak. Sabi ko, ang aking mga mata ay naging kasing talim ng kristal. Akala nila ay napatay nila ang aking espiritu, pero hindi nila alam. Dinala nila ang kanilang sariling kamatayan sa loob ng kanilang mansyon. Tumingin ako sa direksyon ng Forbes Park. Sa gitna ng dumi at dugo, hindi na ako ang biktima. Ako na ang predator. At ang bawat isa sa kanila ay magbabayad ng higit pa sa halaga ng abong ito. Ang sakit ay isa na lamang guhit sa aking balat. Isang ingay sa likod ng aking isipan na hindi ko na pinapansin. Habang nililinis ko ang aking mga sugat gamit ang huling bote ng alkohol sa harap ng isang basag na salamin, hindi ko nakita ang isang biktima. Ang nakita ko ay isang sandata. Ang aking mga mata, na dati ay nababalot ng kadiliman, ay nagniningning ngayon sa ilalim ng liwanag ng isang gasera. Malamig, matalas, at walang bahid ng takot. Clara, lalong kumakalat ang balita na namatay ka na sa sunog. Bulong ni Berto habang nakatayo sa pintuan ng tagong bodega kung saan ako nagpapagaling. Nagpamisa na ang mga Rosales para sa iyo. Isang engrandeng palabas para sa isang taksil na asawa. Hayaan mo silang magdiwang sa ibabaw ng aking kunwaring libingan, Berto. Sagot ko habang hinihigpitan ang benda sa aking puson. Mas madaling pumatay ng kaaway kapag akala nila ay isa ka na lamang multo. Ano ang susunod nating gagawin? Ang mga tauhan ko ay handa ng sumugod sa mansyon. Tanong ni Berto. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa galit. Hindi tayo susugod na parang mga hayop, Berto. Ang mga Rosales ay parang isang kanser. Hindi mo ito dinadaan sa dahas, kundi sa maingat na pagputok ng bawat ugat na nagpapatakbo rito. Inabot ko sa kanya ang isang listahan ng mga pangalan. Ang mga ito ay ang mga supplier ng Rosales Shipping. Lahat sila ay may utang na loob sa akin dahil sa mga gamot na ibinigay ko sa kanilang mga pamilya dito sa Tondo. Sabihin mo sa kanila, oras na para magbayad. At ang bata? Paano ang anak mo? Ang tanong na kanina, panatpapabigat sa hangin. Huminto ako. Ang bawat hibla ng aking puso ay gustong sumigaw. Ngunit ang aking utak ay mabilis na nag-dissect ng sitwasyon. Alam ni Mateo ang halaga ng isang sanggol na may dugong Rosales. Hindi niya ito papatayin. Gagamitin niya ang bata bilang panangga o bilang alaslaban kay Luciano para sa mananang pamilya. Ang aking anak ay nasa loob ng mansyon at doon ko siya kukunin. Nang sumapit ang hating gabi, ang Forbes Park ay nababalot ng isang mapayapang katahimikan. Isang kapayapaang hindi nagtatagal. Nakasuot ako ng uniforme ng isang utility worker. Ang aking mukha ay natatakpan ng maskara at sombrero. Gamit ang aking kaalaman sa arkitektura ng mansyon mula sa aking mga alaala, pumasok ako sa likod na bahagi ng harden, kung saan ang mga security camera ay may blind spot na ako lang ang nakakaalam. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang kumpas ng tadhana. Narinig ko ang mahinang tawanan ni na Isabel at Mateo mula sa balkonahe. Amoy ng alak at tagumpay ang dala ng hangin sa kanilang kinaroroonan. Ang galing mo talaga, Mateo. Narinig kong sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Ngayong wala na si Clara at ang bata ay nasa pangangalaga natin, si Kuya Luciano ay susunod na sa bawat utos ko.
Akala niya ay namatay ang anak niya dahil sa kapabayaan ni Clara. He is broken, Mateo. And a broken man is easy to control. At ang testamento? Tanong ni Mateo. Nasa akin na. Bukas, sa harap ng mga abogado, babasahin natin ang binagong bersyon. Ang lahat ng yaman ng mga Rosales ay mapupunta sa atin. Sagot ni Isabel. Nagpatuloy ako sa paggapang patungo sa silid ng mga bata sa ikalawang palapag. Nang maabot ko ang bintana, dahan-dahan ko itong binuksan. Ang silid ay amoy, gatas at bagong labang tela. Sa gitna ng kwarto, sa loob ng isang marangyang kuna, nakita ko ang aking anak. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom habang mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanya. Ngunit bago ko pa man siya mahawakan, isang matalim na tunog ng pagkasa ng baril ang umalingaw-ngaw sa likuran ko. Ang ilaw sa silid ay biglang bumukas, nakakasilaw at nakakahilo. Akala ko ba ipatay ka na, Clara? Lumingon ako at nakita ko si Doña Catalina. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang tungkod ay nakasandal sa pader at sa kanyang kamay ay isang maliit na revolver na direktang nakaturo sa aking dibdib. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng gulat, kundi isang malupit at mapait na tagumpay. Hindi ka ba talaga marunong sumuko? Tanong ng matandang babae, ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento. Dapat ay nanatili ka na lang sa ilalim ng mga abo. Mumiti ako ng dahan-dahan, isang ngiti na nagpatigil sa kanyang paghinga. Doña Catalina, bilang isang doktor, alam ko kung saan eksaktong tatama ang bala para mabilis ang kamatayan. Pero alam niyo ba kung saan dapat tumama ang isang katotohanan para maparalisa ang isang buong pamilya? Itinaas ko ang aking kaliwang kamay at doon ay nakita niya ang maliit na recorder na nakakonekta sa speaker system ng buong mansyon. Ang dulo ng baril ay tila isang malamig na daliri ng kamatayan na nakaduro sa aking noo. Ngunit sa halip na bumilis ang aking tibok ng puso, naramdaman ko ang isang pamilyar na kapanatagan. Ang katahimikang nararamdaman ko tuwing hawak ko ang scalpel sa loob ng operating room. Doña Catalina, bago nyo hilahin ang gatilyo, tanungin nyo ang inyong sarili. Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng yelo. Handa ba kayong mamatay na ang huling alaala ng mga tao sa inyo ay ang isang matandang babaeng pumatay sa ina ng kanyang apo upang pagtakpan ng isang krimen? Wala kang alam, Clara. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Panginginig ng boses ng matandang babae. Hindi, Donya. Ang lason ay matagal na sa loob ng bahay na ito. Pinapanood niyo lang itong kumalat. Itinaas ko ang recorder. Sa oras na tumunog ang baril na yan, ang bawat sulok ng mansyong ito, pati na ang mga bisitang nasa ibaba para sa aking padasal, ay makikinig sa katotohanan. Narinig ko ang bulong-bulungan sa ibaba. Ang mansyon ay puno ng mga elitistang kaibigan ng mga Rosales, mga politikong uhaw sa chismis at mga abogado. Pinindot ko ang play button. Ang boses ni Isabel, malinaw at puno ng kamandag, ay umalingaw-ngaw sa buong speaker system ng bahay. Ngayong wala na si Clara at ang bata ay nasa pangangalaga natin. A broken man is easy to control. Sinundan ito ng boses ni Mateo tungkol sa testamento. Ang baril sa kamay ni Doña Catalina ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, tila isang rebultong gawa sa chalk na unti-unting gumuguho. Mabilis ko siyang nilagpasan at kinuha ang aking anak mula sa kuna. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko pa. Lumabas ako sa balkonahe na nakaharap sa malaking hagdanan ng mansyon. Sa ibaba, ang lahat ay nakatingala. Si Luciano, na tila binuhusan ng malamig na tubig, si Isabel, na ang mukha ay balot ng matinding takot, at si Mateo, na ang mga mata ay naghahanap ng matatakasan. Luciano! Sigaw ko. Ang boses ko ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Narito ang multo na pinagdarasal nyo! Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan. Bit-bit ang aking anak. Ang bawat hakbang ko
ay tila isang paghuhukom. Ang mga bisita ay nagbigay daan. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagkabigla at pandidiri para sa mga taong nasa gitna ng bulwagan. Clara, buhay ka? Nauutal na tanong ni Luciano. Susubukan niyang lumapit, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Huwag kang lalapit, Luciano. Ang karapatan mo bilang asawa at ama ay natapos na noon gabing itinapon mo kami sa gitna ng bagyo, sabi ko. Tumingin ako kay Isabel. At ikaw, Isabel? Ang iyong pagkukunyari ay tapos na. Ang bawat salita mong narinig ng lahat ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Sinungaling ka! Fake ang recording na yan! Sigaw ni Isabel. Sinusubukan pang mag-gaslight sa harap ng maraming tao. Mateo, gawin mo ang isang bagay. Paalisin mo ang babaeng ito. Ngunit si Mateo, na isang tunay na oportunista, ay naramdaman na ang paglubog ng barko. Wala akong kinalaman dito. Si Isabel ang nag-utos ng lahat. Siya ang nagbayad sa akin para palitan ang mga gamot ni Clara at sunugin ang dampa sa tondo. Mateo, taksil ka! Sigaw ni Isabel habang dinadaluhong ang lalaki. Ang kanilang marangyang pag-aaway ay naging isang biyaheng impyerno sa harap ng mataas na lipunan ng Manila. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang mga pulis na kanina pa nakatago sa labas sa hudyat ni Berto. Ngunit bago pa man mahawakan si Mateo, mabilis siyang bumunot ng baril at itinuro ito sa direksyon ko. Hindi, sa direksyon ng sanggol. Isang matalim na tunog ng pagkasa ang narinig ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang naging target. Isang katawan ang humarang sa harap ko. Mateo, itigil mo ito! Sigaw ni Luciano. Narinig ko ang mabilis na pagputok ng baril. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa mamahaling pabango ng mga bisita. Nakita ko ang pagbagsak ng isang tao sa aking paanan. Ang dugo ay mabilis na dumidilig sa puting carpet ng mansyon. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Habang ang mga tao ay nagkakagulo, nakita ko si Isabel na mabilis na tumatakbo patungo sa lihim na pinto sa likod ng library. Bit-bit ang isang itim na bag na alam kong naglalaman ng orihinal na testamento at mga dokumentong magpapatunay sa mas malaking krimen ng pamilya Rosales. Ang bawat pintig ng puso ni Luciano ay tila isang marahang tambol ng kamatayan sa ilalim ng aking mga kamay. Habang ang lahat ay nagsisigawan at nagkakagulo, nanatiling malamig ang aking pakiramdam. Hindi ko siya tiningnan bilang isang asawa, kundi bilang isang pasyenteng naghihingalo. Ang aking puting bestido ay nabahiran na ng kanyang dugo, ngunit hindi ako nanginginig. Clara, patawad. Bulong ni Luciano. Ang kanyang boses ay tila isang bula na madaling pumutok. Huwag kang mamatay nang hindi mo nakikita ang pagbagsak ng imperyo mo, Luciano. Masyadong madali ang kamatayan para sa isang taong tulad mo. Malamig kong sagot habang idinidiin ang aking palad sa kanyang sugat sa balikat. Alam kong hindi ito mortal, ngunit sapat na para paralisahin siya. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ko ang anino ni Isabel na mabilis na lumalabas sa gilid ng mansyon. Ngunit may mas mahalagang bagay, ang aking anak. Sa isang iglap, habang nakatuon ang lahat kay Luciano, isang kamay na nakasuot ng itim na guwantes ang kumuha sa sanggol mula sa bisig ni Berto sa gitna ng siksikan. Berto! Ang anak ko! Sigaw ko. Nakita ko ang isang lalaking nakasutana na mabilis na sumakay sa isang naghihintay na sasakyan. Si Father Esteban. Ang huling kanser na kailangan kong putulin. Hindi siya tumakas patungo sa labas ng lungsod. Alam ko kung saan siya pupunta. Pupunta siya sa katedral, ang lugar na itinuturing niyang kanyang kuta. Iniwan ko si Luciano sa pangangalaga ng mga medik at mabilis na sumakay sa sasakyan ni Berto. Sa katedral, Berto, na yun din. Ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa bagsik ng aking kalooban. Nang makarating kami sa harap ng dambuhalang katedral, ang paligid ay balot ng nahabibinging katahimikan.
Pumasok ako sa loob. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay umalinganggaw sa bawat sulok ng banal na lugar. Amoy ng natutunaw na kandila at luma na kahoy ang sumalubong sa akin. Sa harap ng altar, nakatayo si Father Esteban. Hawak niya ang aking anak sa isang kamay, at sa kabila ay isang matalas na punyal na ginagamit sa mga ritual. Sa tabi niya, si Isabel ay nakaluhod, nanginghinig sa takot at desperasyon. "Huwag kang lalapit, Clara," sigaw ni Esteban. Ang kanyang muka ay wala na ang anyo ng isang santo. Ito ay naging muka ng isang baliw na gutom sa kapangyarihan. Ang batang ito ang tanging paraan para makuha ko ang nararapat sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ni Don Ricardo Rosales. Ako ang nararapat na tagapagmana, hindi ang mahinang si Luciano. "Ang dugo mo ay kasing lason ng iyong kaluluwa, Esteban," sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. "Itigil mo na ang palabas na ito. Ang testamento ay wala ng halaga. Ang katotohanan ay lumabas na. May halaga pa ito hanggat hawak ko ang buhay ng tagapagmanang ito." Paggalit ng kanyang mga ngipin, itinutok niya ang dulo ng punyal sa malambot na leeg ng aking anak. Huminto ako. Ang aking surgeon's brain ay mabilis na nagkalkula. Ang distansya ay 10 metro. Ang kanyang hawak ay hindi matatag dahil sa panginginig ng kanyang mga nerves. Kung gagalaw ako ng mali, ang talim ay tatago sa jugular vein ng aking anak. "Esteban, tignan mo ang iyong kamay," sabi ko sa isang mahinahon, ngunit awtoritibong boses. Ang panginginig na yan, hindi yan dahil sa takot. Yan ay dahil sa lason na unti-unti mo ring iniinom, hindi ba? Ang parehong chemical na ipinadala mo kay Mateo para sa akin. Naguluhan siya. Sa pagkakataong yun, mabilis kong hinugot ang isang maliit na scalpel na itinago ko sa aking manggas. "Isang maling galaw, Esteban, at sisiguraduhin kong ang huling mararamdaman mo ay ang pagputol ng iyong sariling hininga bago mo pa man mahawakan ang balat ng anak ko," banta ko. Ngunit si Isabel, sa kanyang labis na pagkabaliw, ay biglang tumayo at sinubukang agawin ang bata. "Ibigay mo sa akin ang bata, Esteban. Akin ang yaman na ito!" Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, narinig ko ang matalim na pagtunog ng bakal na tumama sa marmol. Ang sanggol ay nagsimulang umiyak ng malakas. Sa isang iglap, nawala ang balanse ni Esteban. Itinaas niya ang punyal ng mataas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Kung hindi mapupunta sa akin ang lahat, walang mabubuhay!" sigaw niya. Ang punyal ay nagsimulang bumaba patungo sa dibdib ng aking anak. Ang talim ng bakal ay tila isang kidlat na babasag sa katahimikan ng katedral, isang mabilis na guhit ng kamatayan na nakatutok sa puso ng aking anak. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakiusap. Ang aking utak, na sinanay sa mga kritikal na operasyon kung saan ang bawat milisegundo ay mahalaga, ay mabilis na nagdikta ng isang huling hakbang. Sa isang iglap, inihagis ko ang maliit na scalpel na nakatago sa aking palad. Isang mabilis at tumpak na pagasinta sa median nerve sa pulso ni Esteban. Ang tunog ng pagbaon ng manipis na asero sa kanyang laman ay sinundan ng isang impit na ungol. Ang kanyang mga daliri ay biglang nawalan ng lakas at ang punyal ay bumagsak sa marmol na sahig na lumikha ng isang matunog na kalansing na umalingaw-ngaw hanggang sa kaitaasan ng simbahan. "Berto, na yun na!" ang aking malamig na utos. Bago pa makabawi si Esteban, mabilis na sumugod si Berto mula sa likod ng isang malaking kumpisalan. Sa isang malakas na paghataw, naitulak niya si Esteban palayo. Maingat, ngunit mabilis na nasalo ni Berto ang aking anak bago pa man ito tumama sa matigas na sahig. Ang iyak ng sanggol ay tila isang awit ng tagumpay sa aking pandinig. "Hayop ka, Clara!" sigaw ni Esteban habang hawak ang kanyang duguang pulso. Susubukan niya salang lumaban, ngunit ang mga pintuan ng katedral ay biglang bumukas ng malakas.
Ang mga anino ng mga operatiba ng pulisya, kasama si Luciano na may benda sa balikat at namumutla ang mukha, ay mabilis na pumasok. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Esteban at Isabel na tila mga dagang nabulaga sa gitna ng dilim. It's over, Isabel. Esteban, boses ni Luciano, mababa at puno ng matinding puot. Narinig ng buong Manila ang katotohanan. Wala na kayong matataguan. Si Isabel, na tila nawala na sa katinuan, ay mabilis na dinampot ang itim na bag at sinubukang sunugin ang mga papel gamit ang isang kandila mula sa altar. Hindi! Akin ang lahat ng ito. Hindi niyo ako mapipigilan! Mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay ng may puwersa na hindi niya inaasahan mula sa isang mahinang babae. Inagaw ko ang bag at itinulak siya palayo. Ang papel na yan ay abo na, Isabel, katulad ng iyong dangal. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang orihinal na testamento ay matagal ko nang nakuha mula sa vault ni Don Ricardo, bago pa man ako mabulag. Ang beladala mo ay mga kopya lamang na sadyang iniwan ko para mahulog kayo sa sarili ninyong bitag. Ang mukha ni Isabel ay naging isang maskara ng purong takot at desperasyon. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, at dahan-dahan siyang napasandal sa malamig na pader ng katedral, habang ang mga pulis ay pinalilibutan siya. Lumapit si Luciano sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Clara, ang anak natin. Hayaan mo akong hawakan siya. Hinarap ko siya. Bit-bit ang aking anak, na ngayon ay mahimbing na muling natutulog sa aking mga bisig. Ang aking paningin ay kasing linaw ng kristal, at ang bawat linya ng pagsisisi sa kanyang mukha ay nababasa ko ng walang kahirap-hirap. Hindi siya natin anak, Luciano. Ang aking boses ay walang halong emosyon. Siya ay aking anak. Ang lalaking Rosales na kilala ko ay namatay na noong gabing mas pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Please, Clara. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng yaman ko sa iyo. Just come back home. Pagmamakaawa niya, dahan-dahang lumuluhod sa harap ng altar. Tumingin ako sa paligid ng katedral. Ang mga rebultong tila saksi sa lahat ng dusa at paghihiganti. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang yaman na kanyang ipinagmamalaki ay tila ba isang tumpok ng basura sa aking paningin. Ang yaman mo, Luciano, ay bahid ng dugo at luha ng mga taong inapakan niyo. Hindi ko kailangan ang iyong mansion o ang iyong apelido, sabi ko. Kung gusto mo talagang bumawi, gamitin mo ang bawat sentimo na natitira sa'yo para gibain ang sistemang binuo niyo. Dahil bukas, ang pangalang Rosales ay mawawala na sa kasaysayan ng lungsod na ito. Dinala na ng mga pulis sina Esteban at Isabel. Ang tunog ng kanilang mga kadena sa kamay ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon sa loob ng simbahan. Nanatiling nakaluhod si Luciano, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Naglakad ako palabas ng katedral, kasama si Berto at ang aking anak. Ang ulan ay tumigil na, at ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ramdam ko ang pagbabalik ng aking lakas, ang muling pagkabuo ng aking pagkatao na dati ay pira-piraso. Ngunit habang papasok kami sa sasakyan, isang familiar na tunog ng isang pager ang umalingaw-angaw mula sa aking bulsa. Isang kagamitang hindi dapat naroroon sa taong 1,983. Ang bawat tunog ng pager na iyon ay tila isang pintig ng pusong nagmula sa hinaharap. Isang paalala na ang aking pagkatao bilang si Dr. Florencia Villarreal ay hindi kailanman mabubura ng panahon o ng lason ng pamilya Rosales. Tiningnan ko ang maliit na screen. Naroon ang mga numerong pamilyar sa akin, ang code para sa isang matagumpay na operasyon. Ito ang huling mensahe mula sa aking lumang mundo. Isang hudyat na ang aking misyon sa taong 1,983 ay ganap na ring nagsisimula. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang tondo na dati
ay balot ng takot at dumi ay unti-unti nang nagbabago. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali. Ang puting pintura nito ay nagminingning sa ilalim ng sikat ng araw ng Manila. Florencia Villarreal Free Clinic and Hospital. Ang mga titik na ginto ay tila isang deklarasyon ng aking kalayaan. Doktora, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Boses ni Berto, na ngayon ay tumatayong Chief of Security ng ospital. Maayos na ang kanyang suot. Wala na ang uling sa mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Salamat, Berto. Nasaan ang aking anak? Tanong ko habang inaayos ang aking puting coat. Nasa loob po, kasama ang yaya. Napakakulit na bata, doktora. Kamukhang-kamukha niyo ang talino ng mga mata. Nakangiting sagot ni Berto. Pumasok ako sa bulwagan ng ospital. Ang bawat kagamitan dito ay bunga ng aking pagsisikap at ng mga ari-ari na nakuha ko mula sa pagbagsak ni na Isabel at Mateo. Ang imperyo ng Rosales Shipping ay binuwag na, at ang bawat sentimong nakuha sa mga illegal na transaksyon ay napunta sa pondong ito. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa isang madilim na sulok. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan. Wala na ang kanyang mga bodyguards. Suot ni Luciano ang isang simpleng barong at ang kanyang mukha ay may mga linyang dala ng matinding pagtatrabaho at puyat. Siya na ngayon ang nangangasiwa sa mga proyektong pabahay para sa mga mahihirap. Isang kondisyong ibinigay ko kapalit nang hindi ko pagsampa ng karagdagang kaso laban sa kanya. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila natatakot na baka bigla akong maglaho. Magandang umaga, Florencia. Tumitig ako sa kanya. Ang aking paningin ay malinaw, kasing linaw ng aking mga desisyon. Magandang umaga, Luciano. Maayos bang takbo ng mga proyekto sa labas? Oo, halos tapos na ang unang phase ng mga unit. Sagot niya, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Gusto ko lang sanang makita ang bata. Kahit sandali lang, naroon siya sa nursery. Maari mo siyang tignan sa likod ng salamin. Sabi ko nang walang halong pait, ngunit wala ring halong lambing. Luciano, pinahahalagahan ko ang ginagawa mong pagbabago. Ngunit wag mong iisipin na ang bawat padoy na itinatayo mo ay isang tulay pabalik sa akin. Ang tulay na yon ay tuluyan ng gumuhos sa gitna ng apoy sa tondo. Yumuko si Luciano. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Alam ko, sapat na sa akin na makita kayong ligtas. Salamat sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong maging tao muli. Iniwan ko siya roon at nagpatuloy ako sa entablado. Sa harap ng mga mamamahayag at ng mga taong dati ay tumalikod sa akin. Itinaas ko ang aking ulo. Hindi na ako ang bulag na si Clara na biktima ng manipulasyon. Ako, si Florencia Villarreal, ang babaeng dumaan sa impyerno at bumalik na may dalang sariling liwanag. Ang ospital na ito ay hindi lamang para sa paggamot ng katawan. Panimula ko, ang aking boses ay matatag at umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ito ay para sa pagpapanumbalik ng dangal ng bawat Pilipino na akala nila ay maaari nilang tapakan. Dito, ang katotohanan ay hindi kailanman mabubulag ng yaman o kapangyarihan. Narinig ko ang malakas na palakpakan ng mga tao. Sa gitna ng karamihan, naramdaman ko ang isang mahinang kalabit sa aking binti. Ang aking anak na nakatakas sa kanyang yaya ay nakatingala sa akin. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na umaabot sa aking puting coat. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Nang matapos ang seremonya, bumalik ako sa aking opisina. Sa ibabaw ng aking lamesa, nakita ko ang isang lumang litrato. Ang litrato ng pamilya Villarreal mula sa hinaharap. Dahan-dahan ko itong itinago sa loob ng isang drawer. Ang nakaraan ay tapos na, at ang hinaharap ay malayo pa. Ngunit ang kasalukuyan ay akin ng pag-aari. Isang mahinang katok ang narinig ko sa pinto. Isang nurse ang pumasok. Ang kanyang muka ay may halong kaba. Doktora, may isang pasyente po sa labas.
Ayaw magbigay ng pangalan, pero may iniwan po siyang sulat para sa inyo. Binuksan ko ang sulat. Isang maikling pangungusap lamang ang nakasulat doon. Sa isang sulat kamay na tila ba ay mula sa isang taong matagal ko nang hindi nakikita. Ang operasyon ay hindi pa tapos, Florencia. Magkita tayo sa muling pagdilim ng buwan. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng hangin sa loob ng silid. Tumingin ako sa bintana at sa malayo, nakita ko ang isang aninong nakasuot ng itim na sutana na mabilis na naglalakad palayo. Si Father Esteban, ang lalaking akala ng lahat ay nasa loob ng rehas. Ngunit tila may mas malalim pang ugat na hindi ko pa napuputol. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Inihanda ko ang aking scalpel na nakatago sa loob ng toolkit sa aking lamesa. Kung meron man akong natutunan sa paglalakbay na ito, iyon ay ang katotohanan na ang isang tunay na surgeon ay hindi tumitigil hanggat hindi ganap na nalilinis ang bawat bakas ng cancer. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay naghahalo ang kulay ng ginto at lila. Isang tanawin na dati ay isang pangarap lamang noong ang aking mundo ay balot pa ng kadiliman at lason. Hawak ko ang aking stethoscope. Ang malamig na bakal nito ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa realidad ng kasalukuyan. 1 taon at kalahati na ang lumipas mula nang lisanin ko ang impyerno ng pamilya Rosales. Ang aking anak, si Gabriel, ay mahimbing na natutulog sa loob ng crib sa tabi ng aking mesa. Sa tuwing tinitignan ko ang kanyang mahimbing na paghinga, naalala ko na ang bawat sakripisyo, bawat hirap, at bawat patak ng dugo ay may katuturan. Siya ang aking tagumpay, isang buhay na hindi nila nagawang kitlin. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng antiseptic at ang mabigat ngunit maingat na hakbang ay sapat na basehan. Ang huling pasyente para sa araw na ito ay maayos na ang lagay, doktora. Boses ni Luciano. Wala na ang dating awtoridad sa kanyang tinig. Pinalitan ito ng isang uri ng pagpapakumbaba na tanging ang matinding pagsisisi lamang ang makakagawa. Nakapag-donate na rin ako ng karagdagang supply ng mga antibiotics para sa charity ward. Salamat, Luciano. Maari ka nang umuwi. Tugon ko na hindi siya nililingon. Florencia, huminto siya. Tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ang sarili. Tinitignan ko ang ospital na ito at nakikita ko ang lahat ng bagay na hindi ko nagawa noong tayo pa. Ang katarungan ay mas maganda palang pakinggan kaysa sa kapangyarihan. Ang katarungan ay hindi lamang maririnig, Luciano. Ito ay nararamdaman sa bawat buhay na naililigtas. Sabi ko habang humaharap sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi isang dokumentong pinapirmahan. Ito ay isang proseso ng paghilom na maaaring abutin ng habang buhay. Sa ngayon, sapat na ang ginagawa mo. Tumango siya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya dahan-dahang lumabas ng silid. Alam ko na ang kanyang pag-asa na muling maging kami ay unti-unti nang naglalaho at iyon ang pinakamabigat na parusang maaari kong ibigay sa kanya. Ang hayaan siyang magsilbi sa anino ng babaeng dati ay itinapon niya. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako bumalik sa aking panahon. Ang totoo, ang pagiging isang surgeon sa taong 1,000, 984 ay may ibang uri ng hamon. Dito, ang bawat operasyon ay isang pakikipaglaban sa kakulangan ng teknolohiya. Ngunit ang bawat pasyenteng gumagaling ay isang patunay ng aking kakayahan na lampas sa kahit anong makinarya. Ang aking puso ay narito na, sa pagitan ng mga taong nangangailangan ng liwanag, sa gitna ng kanilang sariling kadiliman. Tungkol naman kay Father Esteban, ang kanyang liham ay nananatiling nakatago sa aking drawer. Alam kong sa labas ng mga pader na ito, ang mga anino ay patuloy na nagmamasid. Ang kasamaan ay parang isang virus. Maaari itong mapahina, ngunit mahirap itong tuluyang mapuksa. Ngunit hindi ako natatakot.
Ang bawat gabi ng pag-aaral, ang bawat hiwa ng aking scalpel, at ang bawat sakit na aking tinalo ay naghanda sa akin para sa kahit anong laban na darating. Para sa mga kababaihan ng Tondo na tumitingala sa akin, hindi lamang ako isang doktor. Ako ang patunay na ang isang babae ay hindi kailangang maging biktima ng kanyang tadhana. Maari mo sirain ang aming mga mata, maari mo sunugin ang aming mga tahanan, at maaari mo kaming itapon sa putikan. Ngunit, babangon kami. At sa aming pagbangon, sisiguraduhin naming ang bawat isa sa inyo ay malalaman ang tunay na kahulugan ng aming kapangyarihan. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Gabriel. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako ng isang mas maliwanag na bukas. Ang hiwa ng panahon ay nag-iwan ng pilat, ngunit ang bawat pilat ay isang medalya ng karangalan. Ang operasyon ng aking buhay ay nagtagumpay. Wala na ang lason. Ang bawat ugat ay maayos na ang daloy. At sa wakas, sa gitna ng malayang Manila, ang aking puso ay nakahanap na ng sarili nitong tahanan.